Hello, Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. And this is Fabian at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ang kapahayagan po natin ito ay meron pong topic na tungkol sa hiram na buhay sa Panginoon. Praise God. Subalit bago po tayo magsimula, ay nais ko pong mag-alay ng isang panalangin sa ating pong Panginoon upang hingiin po ang kanyang presensya at samahan po niya tayo sa mga pagkakataon nito. Hallelujah. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos at hindi nagbabago, ang Diyos na siyang kumukup-kup sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan at sa lahat po ng aming pagkukulang. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasang pahiram sa amin sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan na lagi pong may solusyon na nagmumula sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinaparana sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga buhay mong salita na amin pong mapapakinggan. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod sa iyong likuran. At ikaw po ang Diyos na mangusap sa bawat isa, Panginoon, makakapanood at makakapakinig. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis. At ikaw po ang Diyos na magsalita. Bigyan mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing sa mga oras na ito, sa pagkakataon na ito. At lukuban, Panginoon, ng banal na Espiritu. Ang mga buhay mong salita, Panginoon, siya pong mag-aaliw sa amin, magiging kapayapaan at kaliwanagan sa amin pong puso't isip, magiging kalakasan, Panginoon, sa aming lupang katawan, na kung sino man, Panginoon, na makakarinig ay magkakaroon po ng kagalingan at kaligtasan nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus, sa mga pagkakataon nito. Inaangkin ko po ang 100% katagumpayan ngayon at sa mga darating pansandali, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong kapahayagan ay meron pong topic na hiram na buhay sa Panginoon. At ang ating pong gospel ay hango po sa Job 1:1-12. Ang sabi po dito sa Job 1:1-12, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan, na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa lahat ng bawat isa sa kanilang kaarawan, at sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari ng makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman sa kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayo, sumagot si Satanas sa Panginoon. At nagsabi, sa pagparoot parito, sa lupa at sa pagpapamanhik-manaog doon, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki, na natakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayo, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit
pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito ang lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay, sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Ito pong gospel natin ay galing po dito kay Job. At ito po yung matuwid na tao na pinagpala ng Panginoon. Subalit ano po ang kaugnayan niya dito sa topic natin na hiram na buhay sa Panginoon? Si Job po, kung mapapansin natin sa kasaysayan po ng kanyang pamumuno, siya po yung tao na pinagpala ng Diyos, subalit sinubok siya sa kanyang katapatan. At yung hiram niyang buhay na kahit ano po ang ginawa sa kanya, ni Satanas, kung ano po ang ginawa sa kanya na pinapasubok ng Panginoon, ay hindi po siya sumuko. So yung hiram na buhay niya, ginamit pa rin po niya sa Panginoon. Nasa kabila po ng nawala sa kanya ang lahat ng bagay, nagkaroon po ng sugat o nagkaroon po ng karamdamang malubha siya, hindi po siya tumigil sa pananampalataya sa Panginoon na merong gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. So yun pong topic natin na hiram na buhay sa Panginoon. Naging tapat po itong lingkod na ito na si Job. So sabi po dito, bata, matanda, may ngipin daw o wala. Mahirap o mayaman, lahat daw po ay may kanya-kanyang hiram na buhay sa Panginoon. At ang presensya ng Diyos ay kapahingahan at kapayapaan sa bawat isa sa atin. Wala pong maipagmamalaki ang tao sa Diyos. Hindi natin mai-impress ang amang nasa langit ng mga material things natin dito sa lupa, maging ng mga matataas na designation natin sa buhay. Dumadakila po lalo ang Panginoon kung tayong mga anak niya na may hiram na buhay sa Kanya ay magpupuri at magpapasalamat palagi. Gusto po ng amang nasa langit na lumapit tayong palagi sa Kanya at manatili tayo sa presensya niya. Amen po ba? Gusto ng Panginoon na palagi po tayong manatili sa Kanya. At huwag daw po tayong manghimagod sa paglapit sa Kanya. Dahil mga anak po niya tayo at nagmamahal siya sa atin. Ikaw ba kapatid, sa oras na binigyan ka ng mahabang buhay dito sa ibabaw ng lupa, paano mo ba siya gagamitin? At gaano ba katagal o gaano ba kahabang taon na gusto mo pang mabuhay? Sasayangin mo ba ito sa walang kahihinatnan, yung parang uubusin mo yung buhay mo sa walang katuturan, mag-i-enjoy ka na mag-i-enjoy hanggang sa hindi mo matagpuan ang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, or bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na makapaglingkod ka sa Kanya. Amen po ba? Nanasain po ba natin yung makapaglingkod sa Panginoon dito sa ibabaw ng lupa? O sasayangin lang po natin sa mga pita ng laman na gusto lang po natin dahil meron po tayong free will. Praise the Lord. At dito po sa topic po natin, meron po tayong tatlo na pag-aaralan. Sa hiram na Diyos sa hiram na buhay sa atin pong Panginoon, meron po ditong tatlo na magpapakita po na ganito po ang dapat nating gawin. Na binigyan po tayo ng Panginoon ng hiram na buhay dito sa ibabaw ng lupa. So meron pong gustong maganap ang Panginoon sa ating buhay dahil po tayo ay mga anak niya at naglilingkod po tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na pahalagahan po natin ang buhay na ibinigay niya sa atin. So, sa number 1 po, ano daw po yung mga paraan ng pagpapahalaga sa buhay? Dahil ito daw po ay hiram natin sa Panginoon. Hiram lang yan kapatid. Sa bawat pag-gising po natin, blessing po yan ng Panginoon. Yung malakas ang pangangatawan mo, blessing. Pero syempre kapag mga mabibigat na yung mga pagsubok na pinagdadaanan or parang nawawala na ng pag-asa, parang sasabihin po natin, buhay pa pala ako, gising pa pala ako kasi akala po natin parang yun na lang. Pero habang pong sinusubok tayo ng Panginoon sa buhay na ito, kasi hindi naman na po tayo mawawala ng problema at pagsubok. Palagi po yan. Araw-araw, palagi po merong nakasubaybay na problema sa atin. Pero meron nga po tayong Diyos na tapat, na patuloy pong nagnanasa din po na malapitan natin at nagbibigay po ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya, meron pong pagkakataon sa tuwing paglapit po natin sa Kanya, meron pong kapahingahan. Meron po tayong Diyos na matatakbuhan. So sa hiram po na buhay natin, ano daw po yung mga dapat nating gawin para mapakita po natin na pinapahalagahan natin ito. Pinapahalagahan natin yung buhay. Sabi po dito pangangalaga daw po sa physical na katawan. Pangalagaan po natin ang ating katawan kasi yan po ang templo ng Diyos. Ito pong katawang lupa natin, ingatan po natin. Kasi templo po ito ng Diyos. At dito po natin mapapatunayan na sa inaalagaan po natin ang ating physical na katawan, napapahalagahan po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag mahal mo yung katawan lupa mo, syempre wala kang karamdaman. Hindi mo hinahayaan na yung sakit dumako sa'yo. Hindi mo hinahayaan na parang mawalan ka ng gana sa mga kakainin mo. Parang hinahayaan mo yung physical mong katawan na maging malusog at malakas ka.
So yun po, sabi po dito sa 1 Corinthos 6:19 to 20. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Praise the Lord. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang ating pong physical na katawan ay templo po ng Diyos. Kapag po iningatan natin ito, makakapaglingkod po tayo sa Panginoon. Makakapagpuri po tayo sa Panginoon, makakapunta po tayo sa church, makakapag-worship po tayo, at hindi lang din po sa ganung bagay, kundi sa atin din pong pamilya, nakakapaglingkod po tayo sa ating pamilya. Kasi pag malakas ka, maasikaso mo yung mga anak mo. Yan po yung pagpapahalaga natin sa buhay. Maasikaso mo yung asawa, maasikaso mo yung family mo, yung mga friends mo. Magkakaroon kayo ng maayos na ugnayan kasi maayos po ang ating templo, maayos ang ating lupang katawan. So wag natin po siyang parang sayangin lang sa mga walang katuturan. Kasi kapag pinapasukan po natin yung ating lupang katawan, yung mga bagay po na makakapangpahina sa atin, hindi na po tayo makakaganap sa buhay. Hindi po natin pinapahalagahan ang buhay natin. Hindi natin pinapahalagahan ang Panginoon pag ganyan. Kasi parang pinapatay mo ng kusa sa bisyo, pinapatay mo ng kusa sa alak, magpapakalasin ka ng todo-todo, parang pupuyatin mo yung sarili mo ng todo-todo, bigyan mo yung sarili mo ng kapahingahan. Kasi yan po yung pangangalaga natin sa physical na katawan na pinapahalagahan po natin ang ating pong buhay sa harapan po ng Panginoon. At yun po na, ingatan daw po natin ang ating sarili, kumain po tayo ng mga masusustansyang pagkain, at kung paminsan-minsan magkaroon din po tayo ng pagkakataon na makapagpaaraw. At yun po yung ehersisyo kung ano po ang pwede mo magawang exercise sa katawan mo. Kasi pinapahalagahan mo ang buhay mo, kapatid. Kailangan natin parang kumilos ka, gumalaw ka, parang iano mo yung katawan mo na hindi ka lang palaging nakahiga, hindi ka lang palaging parang parang i-enjoy mo, gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo bilang tao. Kasi dyan mo mapapakita na pinapahalagahan mo yung buhay mo sa pamamagitan po ng pangangalaga natin sa physical na katawan. Kasi meron po yung parang malubaan yung karamdaman, hindi na siya makagalaw, nandun na lang po sa ganung sitwasyon. Pero tayo pong mga malalakas pa, sa hiram na buhay po natin sa Panginoon, pahalagahan daw po natin yung buhay natin sa pamamagitan ng pangangalaga natin sa templo ng Diyos. Templo po tayo ng Diyos. Paano po tayo mapapasukan ng kaligtasan ng Panginoon kung palagi pong nilulubog natin yung ating katawan o inaano po natin, parang binabastos natin yung ating lupang katawan. Hindi po tayo pananahanan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya alagaan po natin, ingatan natin ang ating pong lupang katawan. Huwag nating masyadong pahirapan ang ating sarili. So yun po, doon natin mapapahalagahan ang ating buhay. At yung pong pag-exercise natin, katulad lang, kahit maglakad-lakad lang po tayo, hindi naman kailangan kang magbayad ka pa sa gym, hindi ka na kailangan pang pumunta pa kung saan-saan. Pwede kang mag-walking, pwede kang i-stretch mo yung katawan mo. So, ano na po yun? Exercise na yun. Isa po yun sa pagpapahalaga natin sa atin pong mga buhay. At yun daw po na parang be nice palagi, parang nakakangiti ka, meron kang pagkakataon pa rin ngumiti sa kahit ang bigat-bigat na ng pinagdadaanan mo. Isa po yan sa paraan po para magkaroon po tayo ng pagpapahalaga sa ating buhay. Ngumiti ka, kapatid. Huwag kang palagi nakasimangot. Huwag mong palaging pagkunot-kunutin yung noo mo at pagsasalubungin mo yung kilay mo. Huwag mong bigyan ng mga stress yung sarili mo. Pwede kang ngumiti. Kapag ngumingiti ka daw po, nagiging kang maganda. Kasi bakit po? Hinahayaan mong yung espiritu mong ngumiti sa buhay, kaya nagre-reflect siya. Nagre-reflect po siya sa aura mo. So kapag nakangiti po tayo at naging po tayo parang masaya, gawin nating masaya ang ating sarili. Isa po yan sa pagpapahalaga natin sa buhay na ito, na pahiram po sa atin ng Panginoon. At yun nga po, yun ang topic natin, yung hiram na buhay sa Panginoon. So ang sabi po dito sa Acts 20:24, ang sabi po, datapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Praise the Lord. Yan po ang isa pa sa paraan po natin na masasabi po natin, pinapahalagahan natin ang buhay. Na parang wala ka, parang selfless ka, parang wala kang iniisip na kahit na ano na hinihintay o inaasahan pa na pagbabalik, kundi nagaganap mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga. Nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. At yung hiram nating buhay, nagagamit po natin, nakapakipakinabang. At nagagalak po ang Diyos sa ganyan na parang lihim kang gumaganap, lihim kang kumikilos. Ang Diyos may inihahanda para sa iyo na parang akala mo wala na, akala mo ganito na, parang
parang may proseso pong ginagawa ang Panginoon kung magtitiwala tayo sa Kanya. So yun po na hindi daw natin dapat mahalin ang ating buhay o ang ating sarili. Kung di, magawa po natin, maganap natin sa ating buhay na mapaglingkuran po natin ang ating Panginoon. Kumbaga, ano po man yung tinanggap natin sa ating pong Panginoong Hesukristong kaligtasan, ibahagi din po natin sa ating kapwa na magpatotoo po tayo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Parang maging po tayo, kaliwanagan din, maging kaligtasan din po tayo, maging maakay din po natin ang ating kapwa sa kung ano man po ang ginagawa natin, o makapag-share po tayo kahit konting Bible verse lang, makapag-share po tayo kahit ano pa ang pwede nating i-share. Yan po, isa po yan sa pagpapahalaga natin dito po sa pahiram na buhay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At yun po, na pagiging din pong masayahin natin, maging masayahin po tayong palagi. At gusto ng Panginoon, palagi po tayong masaya. Pasayahin po natin ang ating sarili. Kung halimbawa hindi ka kayang pasayahin ang asawa mo, pasayahin mo ang sarili mo, kapatid. Pwede kang maging masaya. Pwede kang maging okay kahit halimbawa parang ayaw sa'yo ng mundo. Pwedeng pahalagahan natin ang ating lupang katawan. Pangalagaan natin yung ating physical na katawan kasi dyan po pumapasok yung pagpapahalaga natin sa hiram po na buhay natin sa Panginoon. Praise the Lord. At yun po na ayusin po natin ang ating buhay palagi. Parang magkaroon po tayo ng pagnanasa palagi sa mabuting bagay na magaganap sa ating buhay. Na parang gusto po natin palagi na maging maayos tayo, maging mapayapa, maging masaya, masagana ang buhay natin. Lagi po tayong kumonekta sa Panginoon. Dahil yan po ang pagpapahalaga natin sa pahiram na buhay ng ating pong Hesukristo. Praise the Lord. At ang sabi po sa number 2, yung ugnayan o connection daw po sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung pundasyon ng pagkatao natin. Kaya po meron po tayong connection sa Panginoon or nakikipag-ugnay, nakikipagrelasyon po tayo sa Kanya. Ito pong ginagawa natin. Hindi po ito yung parang baliwala lang na parang wala kang mapapala. Ang tao po na nakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi po baliwala ang kanyang ginagawa. Kasi nakikita ng Panginoon ang mga lihim nating maliliit na gawa sa Kanya, maliliit na paglilingkod. Subalit mabangong samyo po yan sa kaharian ng Diyos. So yun po, ito pong ugnayan natin o connection natin sa Panginoon. Ito po yung nagiging pundasyon natin sa ating pagkatao. Kasi nagkakaroon po tayo ng katatagan dito. Nagkakaroon po tayo ng ugat. Yung parang ginagawa po natin na pananalangin paglapit sa Panginoon, hindi po yan wala. Pinalalakas ka ng Panginoon sa pagkataong loob mo. Kaya sa tuwing ka may pagsubok, sa tuwing kang merong problema pinagdadaanan, malakas ka. Hindi ka basta-basta magigiba. Hindi ka basta-basta matitinag. So yun po. At ano daw po itong mga dapat natin gawin para magkaroon po tayo ng matibay na pundasyon sa atin pong pagkatao. Para po magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. At ano po yung mga hakbang? Yung pong panalangin may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Magkaroon po tayo palagi ng bukas na puso na lumapit sa Diyos na buhay at magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Manalangin po tayo na parang lumapit tayong tunay ang ating pong intention sa Kanya na hindi yung parang nakaugnay po ang buhay natin sa Kanya, nakaugnay, naka-align po tayo sa bagay na gusto Niya, sa kalooban Niya. Yung pananalangin po natin, nakatutok sa kalooban po ng Panginoon. Hindi yung panalangin lang po na gusto natin. Yung parang humingi po tayo ayon po sa kalooban ng Panginoon, hindi po yung gusto natin. Kasi minsan, kung ano po yung gusto natin, parang hindi po yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, yung masunod po yung kalooban Niya. At yun po ang pinakamaganda para sa atin na magaganap. So yun po, nagkakaroon po tayo ng matibay na pundasyon po sa ating pong connection sa Panginoon kapag nananalangin po tayong may pagpapakumbaba sa harapan Niya. At syempre, sa lahat po ng panalangin natin, naririnig po tayo ng Diyos. Naririnig Niya po ang ating panalangin. Naririnig po Niya ang ating puso kasi lumalapit ka. Sino po ang lumapit sa amang makapangyarihan na hindi Niya pinakinggan? Sa tuwing po lumalapit tayo magpagpapakumbaba sa Panginoon, asahan mo kapatid, hindi man ngayon tinutugon ng Diyos ang prayer mo. Nagkakaroon ka kaagad ng katugunan sa mga susunod na araw. Or minsan kung talagang kailangan na kailangan, instant na panalangin mo, ngayon tinutugon ng Diyos ang panalangin natin. May pagpapakumbaba sa harapan Niya. Ang sabi po sa 2 Corinto 4:16-17, ang sabi po dito, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Amen po ba?
Hindi daw po nanghihimago dapat ang tao. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Mahina po tayo sa flesh, pero binibigyan po tayo ng Panginoon sa ating pong pagkataong loob ng katibayan, ng kalakasan po, para harap po natin ang lahat ng pagsubok na malakas po tayo. At ang ating pong pagkataong loob ay nagbabago po kasi araw-araw. Parang yung emosyon po natin, yung mga nagaganap po sa atin, sa ating buhay. Subalit sa patuloy po nating pananalangin, sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. At sa ating po daw na magaang kapighatian, yung mga pagsubok po natin ay parang madali lang sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin. At binibigyan po tayo ng kaluwalhatiang walang hanggan. Gumagawa po sa atin ang Panginoon. Ano po yung kaluwalhatiang walang hanggan ginagawa ng Panginoon? Binibigyan niya po tayo ng pabor. Binibigyan niya po tayo ng pabor sa ating buhay na hindi natin maunawa kung saan nanggagaling, kundi sa atin pong amang nasa langit, sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, sa tuwing po tayo nananalangin sa pangalan niya. Praise the Lord. At yan po ang nagiging pundasyon natin ng ating pagkatao sa connection po natin sa Panginoon. Dito po sa pahiram na buhay ng ating pong amang nasa langit. So ano pa po, kapag nakaranas po tayo ng mga blessing, ano po ang dapat natin gawin? Papabayaan mo lang ba na parang i-enjoy mo lang, ipasikat mo lang dyan? Siyempre, ang unahin po natin, magpasalamat po tayo sa atin pong Panginoon. Sa mga biyaya at pagpapala po na nararanasan natin. Hindi lang po yan sa material things, maging ang buhay po, ang kalakasan, ang health po natin. Biyaya po yan ng Panginoon. Kasi kahit ano po ang magawa natin sa ating buhay, kung mahina po ang katawan natin, hindi rin po tayo makakakilos dyan. Subalit ang may malakas na pangangatawan at may maayos po na kaisipan, yan ang pinakamalaking blessing po ng Panginoon kasi nakakaganap ka pa kapatid sa araw-araw. So nagiging pundasyon po yan ng matibay na pagkatao natin para magkaroon po tayo ng ugnayan o connection sa Panginoon. Ito pong ginagawa natin ngayon na pakikinig ng mga buhay na salita. Ito po ay parang paghihikayat po ng Panginoon sa atin na magkaroon po tayo ng pagbabalik loob sa Kanya. Repentance, may pagsisisi po sa Kanya. Kwaresma po ngayon, Lenten season, na pinapaalala po sa atin ang ating pong Panginoong Hesukristo na makibahagi po tayo sa paghihirap niya sa krus ng Kalbaryo. At ang bawat isa po ay inaanyayahan at binibigyan po ng pagkakataong makalapit. At sa bawat paglapit po natin sa ating Panginoon, nauugnay po natin ang ating buhay sa Kanya na kung ano man po yung mga kailangan natin, tinutugon po ng Panginoon kasi naka-align po tayo. Ang puso't isip at kaluluwa natin naka-align po sa kalooban ng Diyos. So ang Panginoon po ang nagbibigay ng matibay po na connection natin sa Kanya. Nakikita po kasi ng Panginoon ang ating pong puso. So ano pa po ang matibay po na ugnayan natin sa Kanya sa pahiram na buhay na ito? Yun po nating paglilingkod o pagpupuri sa Panginoon. Tayo po ng mga Kristiyano o Katoliko. Pagpupuri na po sa Panginoon yung pananambahan natin sa simbahan, pagtanggap po natin ng banal na komunyon. At kung meron naman po mga nasa charismatic na naglilingkod, ang pagsayaw, ang pag-awit, ang pagpapatotoo, ang pagtulong sa kapwa, ang pagbigay po ng mga love offering. Paglilingkod po yan. Hindi lang po yan, syempre, sa mga mahal po natin sa buhay, yung pagbibigay po natin ng pagmamahal, paglilingkod po yan sa Panginoon. Nagagalak po ang Panginoon dyan at natutuwa ang Diyos na ganun po ang ginagawa natin, naka-align po yan sa kalooban niya. Kasi matuwid, lumalakad ka sa katuwiran. At gustong-gusto po yan ng Panginoon. Kaya yan po, dyan natin makikita yung matibay po na ugnayan natin sa Panginoon, sa hiram na buhay natin sa Kanya dito. Yung nagigi po tayong maayos, na lumalakad po tayo sa katwiran. So halimbawa, pinagpala po tayo ng Diyos. Hindi natin iniisip yung mga bagay-bagay na para makakasira sa atin o makakagiba sa atin. Kasi minsan po, may mga taong parang sobra-sobra na yung biyaya at pagpapala. Wala nang maisip, wala na pong mapaglagyan. Kaya doon po pumapasok yung mga pita ng laman. Siyempre, parang totoo po yan kapag halimbawa sumagana ka sa maraming bagay. Nalilito po ang tao. Nalilito ang tao na parang napapalayo ka sa piling ng Diyos. Bakit po? Kung ano-anong naiisip mong gawin sa pera mo. Kung ano-anong, meron na ako dito, kompleto na kami dito, masagana na ang buhay namin. Kailangan ko naman, siyempre, dahil lalaki ako, kailangan ko naman mambabae. Yung asawa ko naman, ibibigay ko naman yung pangangailangan. O kaya ang babae naman, kung halimbawa po may bisyo, parang, kailangan kong kailangan kong dito maka-jamming itong mga to. Parang, ito ang magpapasaya sa akin. Pero yun nga po, tao lang po tayo. Hindi po yung sinasabi na parang nanghuhusga, kundi binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makalapit po sa Kanya. Makalakad po tayo sa liwanag at sa katuwiran daw po. Kasi yan po ang pinakamahalaga dito sa buhay ng tao. Hindi po mahalaga sa atin yung mga bagay-bagay na sa pita ng laman. Nagkakaroon po dyan ng kaguluhan sa puso't isip. Okay po, nagawa natin yung mga bagay na yun na parang mapapasaya tayo ng mga pita ng laman sa mga pagkakataon nito. Na parang wala nang mapaglagyan yung ano mo. Na parang lahat mo gustong gawin, nagawa mo na, pero bakit may kulang sa'yo?
Bakit may kulang sa'yo? Bakit ganyan ang ginagawa mo sa hiram na buhay mo sa Panginoon? Nasabi ng Panginoon, iugnay mo sa akin ang buhay mo para pumayapa ka. Huwag kang humiwalay, parang huwag kang tumingin sa kaliwa o sa kanan. Tumutok ka sa akin para pumayapa ang landas na tinatahak mo. Pansinin niyo po yung mga tao na parang nakukontento na lang din sa mga ganong bagay. Tapos nakatutok po sa presensya ng Panginoon. Nagkakaroon po ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi may pagsunod po sa Panginoon. Sinusunod ang kalooban ng Diyos na hindi gumagawa ng masama. Wala naman pong matuwid na tao. Wala po dito na parang perfect life. Lahat po ay nagkakasala. Subalit ang tao po marunong manalangin at humihingi po ng tawad sa Panginoon at nagkakaroon po palagi ng pagpapasalamat kahit maliliit na bagay. Yan po yung mga taong pinagpapala ng Diyos. At yan po yung ugnayan natin o connection po natin sa Panginoon. Kaya meron po tayong matibay na pundasyon sa ating pagkataong loob. Kung ano po yung mga nararanasan nating pagsubok at matibay po yung pundasyon natin sa pagkataong, ano po yung pagkataong, yan po yung parang espiritu ng Diyos na kaloob sa atin na kung ano man daw pong pagsubok, hindi ka magigiba, hindi ka mabubuwal, hindi ka basta-basta yung parang natataranta ka kasi alam mong meron kang Diyos nalalapitan. Praise the Lord. At ano po ang sabi dito? Yun nga po na pagtitiwala daw po sa plano ng Panginoon, pagsunod po sa proseso ng buhay. Pero ang sabi po dito sa Romans 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen po. Ito pong salita ng Panginoon dito na nalalaman daw po, alam na po natin ang mga utos ng Panginoon. At gusto po ng Panginoon na ibigin natin siya at sumunod po tayo sa Kanya para magkaroon po tayo ng matibay na connection sa Kanya at magkaroon po tayo ng ugnayan. At yun nga po, nasabi ko, kung mapapansin niyo po ang mga tao pong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagiging pong maayos ang buhay. Totoo po, hindi po natin kailangan maging matigas. Minsan, matigas ang ulo natin sa mga magulang natin, matigas po ang ulo natin, parang mataas po ang pride natin, parang hindi mo ako pwedeng sinuhin. Pero ang tao pong sumusunod sa kalooban ng Panginoon at marunong din pong sumunod sa kalooban po ng kanyang mga magulang at nakakatanda sa kanya, ay nagkakaroon po ng kaayusan ang buhay. Kasi hindi naman po natin lahat alam. Minsan po, ginagamit din po itong mga nakakatanda sa atin para magpayo o magsabi po ng kamalian din po natin. Subalit yun nga po, nalalaman daw po natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa po sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kasi po, alam na po natin na ang kalooban ng Panginoon ay mabuti. Kaya yun po ang lakaran natin, yung katuwiran, para maranasan po natin ang blessings ng ating pong Panginoon at magkaroon po tayo ng matibay na connection sa ating pong Diyos na buhay. Para ito pong hiram na buhay natin sa ating pong Amang nasa langit ay maging kapakipakinabang po dito sa ibabaw ng lupa. So yun po, magtiwala daw po tayo sa plano niya. Halimbawa, meron po tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon, nananalangin po tayo sa Kanya. Pagtiwalaan daw po natin ang Diyos sa Kanyang mga proseso sa ating buhay. Ibigay po natin ng buong puso ang pagsuko natin sa Kanya, na itiwala natin sa Kanya, sa mga plano niya, yung mga gusto po nating mangyari. Kasi minsan tayo po, nare-reject tayo, nagkakaroon po tayo ng rejection. Minsan hindi po dinidinig ng Diyos yung mga prayers natin, kahit po anong natin, parang walang nangyayari. Pero yun nga po, meron pong magandang plano ang Panginoon kaysa daw po sa plano natin bilang tao. Dahil hindi po natin kayang saklawan ang kaisipan ng Diyos. Iba po ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan lang po ng tao. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa bigyan kayo asa sa inyong huling wakas. Ito po yung walang plano sa atin ng Panginoon na masama na ikakasama natin. Ang plano ng Diyos sa atin ay ipagtagumpay niya po tayo kasi ang ating pong Diyos na buhay ay mananagumpay. Praise the Lord. At ang ating pong Diyos na nilalapitan ay ating pong Diyos na kaya po tayong dipahan sa lahat ng oras ng mga pangangailangan po natin, sa lahat po ng ating pong mga hinihingi sa Kanya. Kung pagtitiwalaan po natin ang proseso, wag daw po natin i-shortcut. Kumbaga, ano man yung nararanasan daw po natin sa kapanahunan na ito, wag po natin takasan. Wag po natin, halimbawa, pinagalitan po tayo. Wag po nating, wag nating kontrahin. Hayaan lang po natin na mag-flow yung energy ng pain, mag-flow po yung energy. Halimbawa, meron sa yung mga nanguusig, meron mga ganitong salita.
ramdamin po natin, parang upuan natin yung sakit na yun at ipanalangin po natin kasi kusa po yun na mawawala. Dahil yun pong nangyayari sa atin ay nagkakaroon po ng paggaling doon sa pagkataong loob natin. Parang nagiging kalakasan po siya. Parang pain, ano daw po na parang nagiging kang alchemist. Parang yung sakit na nararamdaman mo, na itatransfer mo siya sa power, nagiging kang mas malakas. Kaya hindi yung kapangyarihan na kaya mo ng, tawag to, may kidlat, meron ka na parang may power ka sa kamay. Tapos pasasabugin mo. Hindi po ganun. Ang pagiging alchemist po, yung mga pain po na nararamdaman natin sa atin pong pag-iyak, yan po yung kayang i-transform ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ng kalakasan po natin. At nagiging karunungan po yan. Kasi syempre, pag nasaktan po tayo, nagkakaroon po tayo ng wisdom. Nagkakaroon po tayo, binibigyan tayo ng Diyos na, hindi ko na ito gagawin. Yun po yung nagiging lesson natin. So yun po, meron pong proseso ang buhay para mas tumagal po or magkaroon po ng katatagan yung ugnayan at relasyon po natin sa ating pong Panginoon. Para magkaroon po tayo ng matatag or matibay na pundasyon sa ating pong pagkataong loob. Nakaloob po ng Diyos sa atin. At sa number 3 po, kahalagahan ng oras at pagkakataon. Ano po ba yung kahalagahan ng oras at pagkakataon sa hiram na buhay natin? Ano po ba ang mahalaga dito? Yung pong magkaroon daw po tayo ng layunin dito sa ating buhay. Mabuhay po tayo na may layunin. Hindi yung nabuhay ka lang dyan, sige lang dyan ang tulog mo. Nabuhay ka lang dyan, sige lang dyan ang higa-higa. Sige lang dyan ang kain ng kain. Papataba. Sige lang dyan ang inom ng inom. Sinasayang na ang kasi parang wala nang hahanap sa buhay. Parang lahat na nasa kanya. Parang lahat na kayang gawin. Yun po yung free will natin. Yun nga, pero hindi daw po sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Nabubuhay din ang tao, maging sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Praise the Lord. Hindi lang, yun po yung sasabi na, ano bang tinapay? Yan tinapay po ba yung nabibili sa tindahan? Tinapay na salita po ng, yan po yung tinapay na, itong literal na pagkain. Mga kanin, ulam, mga fruits, ganyan po. Mga fishes, ganyan po ang tinapay na sinasabi dito sa kapanahunan. At hindi lang daw po sa tinapay nabubuhay ang tao, maging po sa salita ng Diyos. Kasi kahit busog na busog po tayo sa mga bagay na gusto natin gawin, sa mga material na bagay, kahit busog na busog po tayo sa pagkain, sa alak, kahit napasaya na po natin yung sarili natin, yan po yung mga tinapay daw po ng buhay. Kailangan po natin kumain din yung kaluluwa natin ng salita ng Diyos. Pakainin po natin ang ating pong espiritu sa pamamagitan po ng paglapit natin sa Amang nasa langit, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At yun po, mabuhay daw po tayong may layunin, mabuhay po tayo na bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na ano ba yung purpose ko bilang tao. Ako po, nung sabi ko, hindi ko rin talaga alam, saan ba talaga, Lord, yung designation ng buhay ko, kung saan-saan po ako napupunta, kung ano-ano po yung mga ginagawa ko. Parang hindi ko matuntunan kung saan ba ako magiging masaya. Parang hinahanap ko siya. Hanap po ako ng hanap na ano ba talaga yung gusto ko, ano ba talaga to. Basta yung kalbaryo ng buhay po na nilalakaran ko, hindi ko po matukoy kung ano ba talaga yung gusto ko. Ang gulo po kasi ng isip ko. Pagka tao po kasi ang nagdidesisyon, binibigyan po talaga ng Panginoon ng free will yan. Na may free will po talaga tayo. Nakatingin lang po ang Diyos sa atin. Gawin mo. Parang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mo. Nakatingin lang ako sa'yo. Hanggang sa sobrang tagal po, dumating na ako sa kasagaran ng buhay ko. Ilang taon na po ako ngayon, 35 na. Saka lang po ako parang nauntog na, hindi ko na pala kaya, Lord. Parang pagod na po pala ako. Parang sagad na po pala ako dun sa mga bagay na ginagawa ko na ang tagal ko pong pinapasa na parang pwede ko naman palang isuko sa'yo, pero bakit hindi ko kayang isuko? Kasi hindi ako nagtitiwala sa'yo. Kasi may mga gusto tayong tao na gusto lang natin gawin. Kaya nga sinasabi po dito na, ang kahalagahan po ng oras natin at pagkakataon sa hirap na buhay na ito, yung mabuhay po tayo ng may layunin. Layunin din po yan sa ating sarili at sa ating buhay. Hindi lang po uubusin mo yung sarili mo doon sa mga taong inuubos din ang lakas mo. Parang magtira ka rin po pala para sa buhay mo. Parang wag mong ubusin daw po doon sa mga taong, anong tawag nito? Halimbawa, nasanayan mo ng magbigay, nasanayan mo ang tumulong ng tumulong. Pero yung sarili mo, ubus ka na lunod ka na, wala na sa iyong natira. Hindi mo nakita. Tapos ng mga panahon na yon, ng mga panahon na lubog ka na, nalulunod ka na, wala sa iyong kayang tumulong. Kahit sarili mo, hindi mo matulungan. Pero may Diyos. May Diyos na pwede ka palang takbuhan. Na ang tagal-tagal na panahon, hinihingi ng Diyos sa'yo na isuko mo sa akin yung mga pinapasan-pasan mo at ako ang magpapasan, ako ang magdadala. Hindi ko po yung sinusuko sa Kanya. Ayoko pong isuko kasi sabi ko kaya ko yun, Lord. Lagi ko, strong ako, kaya ko yan. Yung free will ko po, sinasabayan ko ng paglilingkod.
Halimbawa, naglilingkod po ako, sinasabayan ko yun, kaya ko to. Hindi ko to iaasa sa Diyos na ano. Parang magdadasal lang po ako, magtitiwala, pero kikilusan ko siya ng pansarili ko na labag dun sa kalooban niya. Ganun po yung mga ginagawa ko. Kasi, ang tagal naman kako ni Lord kumilos, tatagalan ako. Magdadasal naman ako sa pero ang tagal. Pero yun nga po, ang sabi dito, ang kahalagahan po ng buhay natin, sa oras po natin, dito sa hiram na buhay natin sa Panginoon, magkaroon po tayo ng layunin. Hindi ko pa talaga alam na magiging ganito po ako. Na magkakaroon po ako ng parang gift na makapagsalita. Wala po akong idea na hindi po ako marunong magbabasa ng Bible. Hindi po ako pagka nga po na parang ano na po ako nun yung ang tawag nito na bangag po ako nun sa nung time na yon. Naalala ko po yung tatay ko, pinukpok niya po ako ng pinukpok sa ulo ng tsinelas, parang matauhan ka. Hindi pa po ako natatauhan nun. Pero nasasaktan po ako nung pinukpok niya ako sa ulo ng tsinelas. Hindi ako nasasaktan sa sakit nung paghampas ng tsinelas. Nasasaktan po ako kasi sa tagal ng panahon. Noon lang po niya yung nagawa sa akin. Noon lang, first time po. At habang po, doon po ako umiyak sa harapan niya. Kahit po, kargado po ako ng bisyo nun. And then, nakita ko siya, doon ko lang din po siya nakita na umiiyak siya sa akin. Tapos umiyak po ako ng umiyak nun. Then sabi niya sa akin, darating yung panahon, magiging maayos din ang buhay mo. Parang sa ginawa niya po sa akin, binasbasan pa rin naman po ako ng tatay ko na nakikita ko sa'yo, magiging maayos ka. Magiging okay ka. Sabi niya po sa akin, ayusin mo yung sarili, magbasa ka ng Biblia. Ang ginawa ko po, syempre, kargado po ako ng droga nun. Pinagbabasa niya ako ng Biblia, hindi ko naman po naiintindihan. Hindi ko talaga naiintindihan. Tapos natatakot po ako nung nag-chill na po yung katawan ko. Doon nga po sa bahay namin, pag ganun po yung mga nararanasan ko, nakakita po ako ng mga maliliit na demonyo. Nagbabagsakan daw po doon sa, sa sahig. Sabi ko, parang may isang batalyon dito ng mga nagbabagsakan daw, mga kulay black. Tapos yung dila po niya lalabas-labas na parang ganyan po yung dila nung maliliit. Tapos maliliit lang po talaga sila. Hindi, sabi ko, bakit ganito ang mga ko? Matagal, hindi ko pa po yun naiintindihan. Hindi ko pa po yung kalooban ng Panginoon. Kumbaga, yun pong nakaraan ko sa akin, sa kadiliman po ng buhay ko, ay magagamit po siya sa kapanahunan na ito para makapagbahagi po ng kalooban niya, ng kabutihan niya. Na meron pong Diyos na kaya pong magligtas sa tao. Hindi ko po yun kayang alisan. Hindi ko po yun kayang, tika lang kasi, hinahanap po siya ng katawan ko. Hinahanap po siya ng parang gusto ko na ganito. Minsan nga pagka parang hahainan ka dun sa harapan mo ng ganyan, parang ang pakiramdam po niya para kang natatae. Na para kang excited ka, na gusto mo mauuna ka na dun. Kasi ganun po talaga ang pakiramdam. Pero ito pong mga revelation dito is, yan po yung mga karanasan ko. Pero sabi ko nga po sa Panginoon, bakit mo ako pinili? Bakit mo ako tinawag sa ganito? Bakit ko po kailangan magsalita? Ano mo? Sa totoo lang po, doon mo makikita yung kalooban ng Panginoon sa oras na yung sagad ka na, dinala ka niya doon sa kasagaran ng buhay, na sinuko ko na po sa kanya. Doon po siya nagpakita dito na kailangan ko po pala itong gawin. Wala naman po sa akin problema kahit wala pong nanonood, wala pong pumapalakpak dyan, wala pong parang nagko-comment, wala pong Ito pong ginagawa ko. Sabi ko, darating ang panahon kung merong makaka-discover parang magiging biyaya na lang din po para sa kanila. Meron pong Diyos. Hindi po ito para yung tatawanan ka. Meron po ako napanood kagabi na tinatawanan po. Parang may tinatawanan siya na dati daw po siyang drug addict. Kaya lang inisip daw po niya na hindi daw po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos may nagbibideo sa kanya na tinatawanan po nila. Parang role model. Hindi po ako nasasaktan sa ganun. Natutuwa po ako sa kanya kasi pero yun pong reels niya na yun, ang dami po niyang likes, nasa mga 35,000 likes sa ganyan. Pero yun lang, nagtatawanan pa sila. Pero natutuwa po ako sa kanya kasi biyaya ng Panginoon, nakakapagsalita siya ng ganun. Ibig sabihin, gusto niyang papasukin ang Panginoon sa puso niya. Hindi po wala yung sinabi niyang ganun. Kasi minsan, sa isang pitik lang, kaya po yung tawagin ng Diyos, yung taong yun. At yung sinasabi niya, magiging buhay na patotoo din siya. Kasi ang pagtawag po ng Panginoon, tinatawanan po natin yan. Tatawanan natin kasi parang ang weird naman ang pagtawag ng Diyos. Bigla ka nagbagong buhay. Nakasanayan mo sa sarili mo na ganyan ang buhay mo. Tapos biglang, syempre, astig ka. Mga ganyan po yan. Astig ako, hindi ako po pwedeng kailangan chill-chill lang. Hindi ako po pwedeng maglingkod sa Panginoon. Pag naglingkod ka po sa Panginoon, talagang lilinisin niya po yung buhay mo. Aalisin niya po ang lahat. Paunti-unti. Meron po mga taong mangiinsulto sa'yo. Kasi, ang titingnan po nila, yung katatayuan mo ngayon, na anong binago sa'yo ng Diyos? Ano ang nangyari sa'yo? Ano mo? Hindi ko na po kailangan pang ipaliwanag ang mga naganap sa akin sa ngayon na nararanasan ko. Ay, gusto ko pong marinig ng tao, marinig po ang tinig ng Diyos.
At yung buhay po sa nakaraan ay kwento na lang. Ay paano niya kapag meron sa yung gumanto? Siyempre, aanahin ka po, tutuksuhin ka. Subalit, pwede po natin siyang tapalan ng mga Bible verses na magiging pong kalakasan natin. Kalakasan natin dito sa ibabaw ng lupa para hindi po tayo matukso. Ay madali ba yun? Parang may mga Bible verses kang ano. Mahirap po sa totoo lang na inaagaw ka na naglilingkod ka sa Diyos tapos inaagaw ka po ng kalaban na parang kailangan mo bumalik sa dati kasi ayaw ng kalaban, ayaw ng diablo na maliligtas po ang kaluluwa natin. Gusto niya parang sa kanya lang tayo. Ang kaluluwa natin sa kanya lang, sa kadiliman lang, hindi makabangon ang tao. Pero yun nga po, sa pagtawag po ng Panginoon sa akin, doon ko po nakita na akala ko parang puro mga kamalasan lang. Yun po pala parang blessing in disguise po yun na pinapagawa ng Panginoon ito. Ito nga po na kapag haharap ako dito at magkakaroon po ng pagsasalita, kinakabahan pa po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Parang natatakot po ako. Parang ano gagawin ko, ganyan. Pero bago po ako, syempre, humarap dito, nananalangin muna po ako. Hinihingi ko po ang pagsama niya na ikaw po ang magsalita para sa akin kasi hindi ko yan kaya. Hindi ko yan kaya. Ready po ako dun sa mga taong uusigin ako. Ready po ako sa mga kahit ano pa po ang gawin sa akin. Handa po ako dun. Parang na-ready ko po yung sarili ko. Pero hindi po ako ang pumili sa Diyos. Siya po ang pumili sa akin. Siya po ang tumawag sa pangalan ko. Hindi ko po gusto na ganyan. Kasi ang pangarap ko po ay iba. Ang pangarap ko po ay ang pagyaman. Ang pangarap ko po ay yung katulad lang din po na may mga trabaho na magaganda, may malalaking sahod. Gusto ko po ng mga ganyan. Siyempre yan po ang nature ng tao. Yan po tayo. Mag-chase tayo ng mga bagay-bagay. Ay, hindi ko naman po alam na ganito po ang gusto ng Panginoon para sa akin. Kaya nga po sinasabi, sa kalagahan daw po ng oras at pagkakataon natin, dito sa hiram na buhay natin, mabuhay daw po tayong may layunin. Ikaw kapatid, alam mo ba kung anong layunin mo sa buhay mo? Alam mo ba? Kapag halimbawa nga po nakakagawa ako ng ganito, parang pwede na ako, Lord, mamatay. Nagawa ako na yung mission ko. Parang okay naman na po. Parang may mga anak na ako, naranasan ko na yung magkaroon ng family kahit hindi siya okay, nagkaroon na ako ng mga, pero hindi po yun. Hindi hahayaan ng Panginoon ng maliliit na paglilingkod natin ay wala lang sa Kanya. Ang gusto ng Diyos na maging masunurin tayo sa Kanya, siya naman po ang bahala sa atin. Siya po ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin. Ang Diyos po ang gagawa. Para sasabihin, hindi po tayo papabayaan ng Panginoon, hindi tayo papahiya ng Diyos sa tao. Hindi niya po tayo papahiya sa mundo. Napakahirap po sa totoo lang kasi iniisip ko pa po yung ano ang magiging topic, ano po ang magiging mga Bible verses dito. Pero biyaya po talaga ng Panginoon. Pinapaisip niya po sa akin na itong ilagay mo. Ito ang topic mo. Kailangan mo yan. Nung mga una nga po, parang napapaurong ako kapag nagsasalita po ako nung unang araw na nag-live po ako. Parang ayoko na, gusto ko pong patayin yung live. Pero hindi po. Kasi parang uurungan ko po yung panawagan ng Panginoon sa akin. Sa totoo lang po, mahirap po na kinakabahan po ako. Hindi po ako parang sanay ng minamasdan-masdan. Hindi po ako sanay ng may mga nanonood. Parang sanay po ako ng palagi naka-isolate. Sanay po ako mag-isa. Okay lang po sa akin kahit mag-isa ako. Okay lang kahit nasa kwarto lang ako. Hindi po ako masyadong showy po sa mga tao. Pero biyaya po ng Panginoon na ginagamit po niya ang aking buhay para makapagpahayag po ng ganito. Wala pong mga naniniwala sa akin kasi walang nakikita. Lalo na po dun sa mga sa family na ano ba yan? Parang pinapahiya niya yung sarili niya. Ganyan po ang tingin nila. Pinapahiya naman niya yung sarili niya, yung mga katangahan niya. At meron pa po na magsasabi ng, ano tawag nito? Na hindi daw po totoo yung pagtawag ng Panginoon, yung mga pinupost ko po na parang ganun po ang sinasabi niya. Sa akin po, wala pong problema kahit ano po ang mga pang-uusig na parang naiinis po sa akin, nagagalit po sa akin kasi bakit daw po ako nagmamarunong, bakit daw po parang nangungunang-una po ako sa yung parang wala ka namang basbas pero bakit nag-ano ka? Kasi sa ganito po parang dapat may basbas ka ng pinakamas mataas pero hindi po ako binasbasan ng pinakamataas sa kongregasyon. Ako po ay tinawag ng Panginoon para sabihin po itong pinapasabi niya. Hindi po ako makakatalikod sa panawagan ng Diyos. Hindi po ako naggagawa dyan ng relihiyon. Hindi po ako nag-ano ng kailangan ko makagawa ng isang malaking relihiyon para aakayin ko ang lahat na dito kayo magsisamba sa akin. Ako ang Diyos. Parang magpupuno po ako, gagawa po ako ng isang kongregasyon. Wala po. Hindi po ako gagawa ng isang congregation na Ang gusto ko lang po, ipamahagi ang kabutihan ng Panginoon na posible sa mga tao na kahit nakalubog ka sa ganyang buhay, kaya mo kapatid. May Diyos na tutulong sa'yo. Kaya mo maging matatag, kaya mo maging malakas kasi may Diyos. Ang hiram na buhay mo, ipasakop mo sa Panginoon, sumunod ka sa Diyos. Meron siyang gagawin sa'yo. Hindi po natin kailangan magsarili tayo ng mga kilos natin. Kailangan po natin lumapit tayo sa Panginoon kasi siya
mabuhay daw po tayo, tayo ng parang para makita po natin, sa na pamumuhay po natin, yan po yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon ngayon, na makalapit po tayo sa Kanya. May pakita po natin sa Kanya na karapat dapat siyang purihin at sambahin dahil pinahiram po niya tayo ng buhay. So nabubuhay po tayo sa layunin. Anong layunin? Minsan may mga layunin po dyan na sa family, nabubuhay ka para sa mga anak mo. Yan ang mission mo. Yan ang ministry mo. Minsan, nilagay ka sa isang congregation, sa mga fellowship, pag-awit ka naman. Minsan yung iba, sa pag-ano ka, sa, anong tawag dito? Sa pag-awit, sa core group, ganyan, sa mga, minsan yung iba naman po para sa mga music, mga ganyan po, may kanya-kanya. Minsan naman, tinatawag ka sa simbahan para umawit ka, or sa family mo, maging mabuti kang nanay, maging mabuti kang asawa, sa sa trabaho, parang may mga kanya-kanya po tayong ministry. Nakita po natin yung buhay natin na may layunin. Halimbawa, tinawag ka naman sa pagiging businessman, sa pagiging politiko, mas mataas, leader ka. Kaya mong humawak ng mga tao. Diyan ka tinawag, diyan ang layunin mo. Kumbaga, hindi mo papabayaan yung ministry mo, yung mga nasasakupan mo. Kasi yan, ang purpose mo dito sa ibabaw ng lupa. So sabi po sa Ecclesiastes 9:11. Saan na po yun? Praise the Lord. Ecclesiastes 9:11. Praise God. Wait lang po. Yan po. Praise the Lord. Ecclesiastes 9:11. Sabi po dito, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino. Kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Po ba? So, hindi po nagmamadali ang buhay. Meron pong kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. At hindi lang daw po sa matalino ibinibigay po yung mga parang kung matalino ka lang, binigyan ka ng lahat po tayo binibigyan. At yun po yung pantas sa sinasabi, sa marunong, hindi lang daw po binibigay yung kalakasan sa mga marurunong po. Or sa mga marunong lang binibigay yung mga biyaya at pagpapala. Hindi lang po dyan. Kumbaga, para sa atin po ang lahat ng kaloob na bigay ng Panginoon. At lahat po ito'y pinangyayari sa kanya-kanya pong panahon. May kanya-kanyang timeline. Hindi po siya pinangyayari na para sa isang tao lang. Ay, ito lang ang karapat dapat bigyan kasi ito ang matino. Ito ang karapat dapat bigyan kasi ito ang marunong. Ito ang karapat dapat bigyan kasi siya lang yung parang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi po. Lahat po ng tao ay binigyan ng pagkakataon sa hiram na buhay natin ng mga biyaya at pagpapala at kaloob niya. Praise the Lord. At yun po, sa kahalagahan daw po ng oras natin at pagkakataon po sa pahiram na buhay, kailangan po natin gawin na maging handa po tayong ibalik sa Panginoon ang lahat ng bagay. Kailangan mo na bang ibalik, kapatid, yung buhay mo sa Panginoon? Hindi pa naman. Kumbaga, yung pagsunod po natin at pagpapasakop sa Kanya. Parang maging masunurin po tayong anak ng Diyos. Paano po tayo magiging masunurin? Yan po na mga paglilingkod natin, mga pananalangin po natin, pagsunod po natin sa ating parents, pagsunod po natin sa kalooban niya, sa paglakad po natin sa katuwiran. Kasi hindi naman po natin naririnig ang tinig ng Diyos. Hindi po literal yan. Pero ang pagsunod, kumbaga, yung mabuti na nagiging matuwid po yung nilalakaran natin, mabuti po yung ginagawa natin. At dyan po nagkakaroon tayo ng pagkakataon or maipamahagi po natin yung layunin natin sa buhay na ito. At meron pa po na puso daw po na handang tumanggap sa Panginoon. Yung palagi kang bukas sa Diyos. Tanggapin mo kung ano pinapagawa niya sa iyo. Katulad ito na inaano ko po. Kung hindi ko po ito tinanggap sa Panginoon, kung hindi po yung parang tinanggihan ko, ang nararamdaman ko po para po ako mababaliw. Para po talaga akong masisiraan ng ulo. Parang doon ko po siya tinanong na ano ba ang gusto mo? Parang kasi pag hinawakan ka po ng Panginoon, hindi ka po makakatalikod, lalo kapag nasa panawagan ka po ng paglilingkod, hindi ka po makakaalis. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo kasi pag hindi, malalagot ka sa Diyos. Kaya nga po nasabi, may mga pare din po na nasa seminaryo. May mga umaalis, may mga kasi hindi nila makayanan. Pero paulit-ulit na tinatawag ng Diyos kasi hindi sila dun para sa pag-asawa, para sila sa paglilingkod. Na iaalay mo yung buhay mo sa akin at magpahayag ka ng kalooban ko. Kasi kailangan mo magsalita. May kanya-kanya po tayong panawagan at hindi po yan biro. Kaya yung mga pagsasalita po ng ganito, hindi po yan biro.
kalaki po dyan, nakaalay po ang iyong sarili, yung buong buhay mo nakaalay po. At hindi mo alam, wala ka pong magagawa para sa Panginoon. Maging bukas po tayo palagi sa pagtanggap sa Kanya. Halimbawa, inuutusan ka ng Diyos na manalangin ka, ang dami mong pagsubok, ang dami mong problema. Tinatawag ka pala ng Panginoon para manalangin. Manalangin ka, kapatid. Yung parang nawawala ka, nagkakaroon ka ng anxiety and depression, tinatawag ka ng Diyos sa ganyan. O kaya, tinatawag pagka meron pong pagkakataon, tinatawag tayo makinig ng mga worship song. Makinig ka, kapatid. Gusto ng Espiritu mo yun. Alam ng Espiritu mo ang gagawin sa'yo. Sundan mo yung path na yun. At alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa buhay mo. So, maging handa po tayong tumanggap palagi sa Panginoon. Maging bukas po tayo sa Kanya. At yun po natin, yung kahalagahan po yun ng oras at pagkakataon natin dito sa hiram na buhay na kaloob ng Panginoon. At ano pa po, wag daw po nating sayangin sa oras na kaya nating magmahal. Yung sarili po natin parang wag nating pagkaitan. Kasi mahalaga po yung oras at pagkakataon natin dito, kundi inubos mo lang siya sa pag-chase ng mga material na bagay na meron kang pagkakataon na magmahal. Parang pihikan ako. Hindi ko magugustuhan yan. Pangit yan. Parang kailangan ko pa maghintay. Kailangan ko pa maghanap pa ng mga mas magaganda or mas pogi pa. Hindi pa pwede. Pero sa kakapalampas po natin ng pagkakataon na yun, nakakaligtaan na po yung buhay. Matanda ka na. Wala ka pa rin jowa. Diba? Parang malapit ka na sa huling hantungan pero wala ka pa rin jowa. Kumbaga, bigyan mo ng pagkakataon daw, kapatid, yung sarili mo na magmahal ka dito sa ibabaw ng lupa. Kasi pag nagmamahal ang puso natin, tinatanggap natin ang Panginoon. Tinatanggap natin, wag natin gawing matigas. Kasi kapag nagmamahal ang puso natin, bukas ang puso natin sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. At dyan po pumapasok ang Diyos sa pusong mapagmahal, sa pusong nagmamahal. Pero yun nga, sa sobrang talino, bobo daw pong pumili, nakapartner. Pero hindi naman po sa ganun. Praise the Lord. Yun pong kinasabi ko lang is yung kahalagahan daw po ng oras at pagkakataon dito sa ibabaw ng lupa. Na sa hiram na buhay po natin, bigyan po natin ng pagkakataon yung sarili natin. Magmahal po tayo. Huwag natin sasayangin yung oras na nabubuhay pa tayo. Huwag natin sayangin sa mga walang katuturan. Yan po. Ang sabi daw po dito sa Deuteronomy 30:16. Praise the Lord. Nasaan na po yun? Ang sabi po, na iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga katulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinasok upang ariin. Ano po ito sinasabi ng Panginoon dito na upang ikaw ay mabuhay at dumami? Paano kang dadami? Siyempre, magkakaroon ka po ng family, magkakaroon ka ng anak at magkakaroon ka ng mga susunod na henerasyon kapag pinagpala ka ng Panginoon. Inuutos daw po sa atin ng ating Diyos na buhay na ibigin po natin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ibigin po natin siya. Mahalin, tanggapin po natin siya. Lumakad daw po tayo sa kanyang mga daan. Di ba sinasabi po na, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya daw po, sumama po tayo sa kanyang nilalakaran. Paano sumama? Literal, nasasama ka na? Hindi po. Tanggapin po natin siya sa ating buhay. Na lumakad po tayong kasama natin siya palagi. Na hindi po tayo niya iiwanan. Na asahan po natin yan na palaging kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo upang daw po tayo magkaroon ng buhay at ingatan daw po natin ang kanyang mga utos at palatuntunan. Ano yung mga utos ng Diyos yung 10 utos ng Diyos? Di ba kinumpres na lang po siya sa 2? Na ibigin mo ang Diyos ng higit pa at ibigin mo daw po ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. Ibigin mo ng buong puso at isip at kaluluwa ang Panginoon, ang Amang nasa langit at ibigin mo daw po ang iyong kapwa ng katulad sa iyong sarili. So, yan lang po, pinagdalawa na lang. Ingatan daw po natin yan. Na parang, eto na po yung parang kabuuhan ng lahat ng bagay dito sa lupa. Na magmahal po tayo. Katulad po ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. At ingatan po natin yung mga palatuntunan, yung mga buhay na salita niya. Yung mga pangako po niya sa atin. Ingatan po natin yan. Na huwag natin siyang baliin. Na kapag ka sinabihan ka ng Diyos at narinig mo ang tinig niya, pahalagahan mo yung kaligtasan tinanggap mo. Huwag mo nang talikuran. Kasi bihira po ang magkakaroon ng kaligtasan. Iilan lang po ang parang lumalapit sa Panginoon. Subalit gusto po ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. At sa paglapit po natin sa ating Panginoon, tinatanggap po niya ang bawat isa sa atin. Kung hinahayaan din po natin siyang pumasok sa buhay natin at hindi natin kokontrolin ang lahat ng bagay at hahayaan po natin siya ang magmaniobra ng ating buhay. Paano po magmaniobra? Parang yung mga control, parang mag-take over na ang Panginoon. Mananalangin ka na lang, kapatid. At maniniwala ka na lang sa biyaya at pagpapala niya. Siyempre, sasamahan mo rin, kapatid, ng pagkilos. Kasi depende sa panawagan sa'yo bilang tao.
ganapan mo yung panawagan ng Panginoon at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga bagay na inaasahan mo. Praise the Lord. At yun po na mabuhay daw po tayo at nang dumami daw po tayo dito upang pagpalain tayo ng Panginoon na upang sa lupain daw po na iyong pinapasok upang ariin. Ano po yung mga ariin daw na papasukin? Yung mga bagay na gusto po natin na hinihiling sa Kanya, pagpapalain ng Panginoon yan. Kung iingatan natin ang Kanyang mga buhay na salita. Amen po ba? At sabi din po dito sa Psalms 90:12. Praise the Lord. Nasaan po yun? Praise God. Psalms 90:12. Lang po. Psalms 90:12. Sabi po dito sa Psalms 90:12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Amen po ba? Ang sabi dito na ituro daw po sa atin ng Panginoon. Ituturo ng Panginoon sa atin ang pagbilang ng buhay natin kasi hiram lang po ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Para daw po magtamo tayo ng pusong may karunungan. Yung parang kasama natin ang Diyos sa pusong may karunungan na ibinigay niya po sa atin ang kanyang mga buhay na salita. Na sa bawat po pagdagdag ng edad natin, na andun po ang Panginoon. Ibinababa sa atin ang karunungan na kaloob niya sa ating buhay. Na sa kanya pong mga buhay na salita, nangungusap ang Panginoon sa atin pong puso't isip na makasunod po tayo sa katuwiran at magkaroon po tayo ng kaligtasan. At ang buhay daw po natin, masusumpungan natin sa Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At mayroon po tayong buhay na walang hanggan kapag po ang ating pong Diyos na ito ay pinapasok sa ating buhay. Amen po ba? At sa ating pong konklusyon, ang sabi po dito, Ecclesiastes. Praise God. 12:13. Ang sabi po sa Ecclesiastes 12:13, at ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen po. Ito po ang katungkulan ng tao, ang sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Wala po tayong ibang mission dito sa ibabaw nito. Sa buhay po natin, ang pinaka-mission po natin, ang magpuri at magpasalamat at kilalanin po natin ang ating pong Diyos na buhay na siya pong nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. At sa conclusion po, tandaan po natin na bawat hininga natin ay hindi pag-aari ng ating sarili, kundi isang biyayang kaloob sa atin ng Amang nasa langit. Ang pagpapahalaga sa buhay ay hindi nasusukat kung gaano katagal ang inilagi mo dito sa mundo, kundi sa kung paano natin ito ginamit para sa kapurihan ng Panginoon at sa paglilingkod po natin sa ating kapwa. Mabuhay po tayo sa pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad at pagpapasalamat palagi sa buhay na kaloob po ng ating pong Diyos, Amang nasa langit. At tanggapin po natin palagi ang Panginoong Hesukristo at mabuhay po tayong may kabuluhan sa ibabaw ng mundo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Salamat po, Diyos, sa katagumpayan ng kapahayagan mo. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati sa pahayag na ito, Panginoon, ng iyong mga buhay na salita, na siya pong naging kaaliwan sa bawat isa sa amin. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng nakapanood, lahat ng nakapakinig, ang lahat po, O Diyos, na inabot ng tinig, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Ikaw po, O Diyos, ang palaging mangusap sa bawat isa at magrema po, Panginoon, sa buhay namin at maranasan nga po namin tunay ang kapangyarihan mo na meron pong nagbabago sa aming buhay. Hindi, Panginoon, wala ang isinayang naming oras sa mga pagkakataon na ito upang marinig po ang iyong tinig. Ikaw po ang Diyos na nakasisiyasat ng puso't isip ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, tugunin mo po anuman ang kahilingan nila, anuman ang laman ng puso't isip nila, magkaroon, O Diyos, ng katugunan at answered prayer sa mga wishes, Panginoon, ng mga taong nakapanood at nakapakinig ng video na ito. Pagpalain mo ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang pamilya, Panginoon. Maging ang aking mga anak at ang aking pong buong sambahayan ay i-bless mo po sila. Ikaw po ang Diyos na maglaan ng aming mga pangangailangan. At ikaw po ang Diyos na makita sa aming buhay palagi. Makalakad kami palagi, Panginoon, sa katwiran. At lahat po, O Diyos, ng nanunood na may mga karamdaman ay magkaroon po ng kagalingan, kagaanan, Panginoon, sa kanilang lupang katawan, kapahingahan, Panginoon, sa kanilang lupang katawan na may magaan, Panginoon, na pakiramdam. Kaginhawaan, O Diyos, na nagmumula sa iyo.
At pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng may mga pangangailangan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang hindi masambit, Panginoon, na prayer sa'yo, kundi ikaw po ang Diyos na nakasisiyasat ng puso't isip. Bigyan mo, Panginoon, ng kaliwanagan ng aming puso't isip. Bigyan mo, Panginoon, ng clarity ang lahat na nagaganap sa aming buhay. Enlighten mo po kami, Panginoon, sa kaligtasang inaalok mo sa amin. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon, at maranasan po, O Diyos, ang kaligtasang tinanggap ng iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na mabuti, na siya nakakakita ng lahat ng bagay sa aming buhay. Pagpalain mo ang kapahayagan mong ito, Panginoon, at inaangkin ko po na answered prayer na po kami. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailan, magpasawalang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, ang panalangin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless po sa lahat na nakapanood at inabot po ng video na ito. God bless you.